Ang taong ito na may matapang na personalidad ay ang anak ng Gu Group na si Gu Lindsing. Ang kanyang ama, ang chairman na si Gu Mingli, ay nagpakasal sa kanyang kabit na si Ruan Fang habang nagbabakasyon ang kanyang anak. Hindi inaasahang bumalik si Lindsing at binigyan ang kanyang ama ng isang malaking regalo, isang larawan ng nobya na may matalik na relasyon sa ibang lalaki bago mismo ang araw ng kasal. Ipinahayag ni Lindsing na ang isang babae na tulad ni Ruan Fang ay hindi karapat-dapat na maging ginang ng Gu Group. Pagkatapos mapagalitan ng kanyang ama, umalis si Lindsing ng may galit. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babaeng nagngangalang Chen Sinan, isang teaching assistant sa Hai University. Lumalabas na hinahanap ni Sinan ang kanyang kasintahan na si Gu Xixi, ang Vice General Manager ng Gu Group. Sinabi niya na si Lindsing ay naging masama mula noong bata pa siya at ang kanyang ina ay si Duxin. Ang taong may pinakamalaking share sa Gu Group pagkatapos mamatay ni Duxin ay iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang anak kaya't walang sinuman sa korporasyon ang nangahas na galawin si Lindsing. Pinayuhan ni Xixi si Sinan na itigil ang ideya na gamitin siya para sa kanyang psychological research. Hindi inaasahang muling nagkita sina Sinan at Lindsing sa paaralan kung saan tinatanggihan ni Lindsing ang regalo ng isang female student. Pumunta si Sinan sa isang bar para makipagkita sa kanyang nakababatang kapatid na si Chen Xuan at muli niyang nakita si Lindsing na tumutugtog ng piano. Pagtingin sa entablado, nakita ni Lindsing ang mga mata ni Sinan. Nagmamadali niyang sinabi sa kanyang kapatid na umuwi na sila baka mapagalitan sila ng kanilang ama. Isang lasing ang humarang sa daan ng magkapatid. Bumaba si Lindsing at sinipa ang lasing palabas ng kanyang teritoryo. Galit na galit ang lasing at binasag ang bote ng alak sa ulo ni Lindsing. Habang binabalian ng benda sa ospital, pinaalalahanan ni Sinan si Lindsing na huwag maglakad kung mayroon siyang minor brain injury. Nang marinig si Sinan na tinatawag ang kanyang sarili na ate, hinamak siya ni Lindsing at sinabing huwag niyang isipin na dahil girlfriend siya ni Gu Xixi ay magiging hipag na niya ito. Pinayuhan ni Lindsing si Sinan na imulat ang kanyang mga mata at tingnan kung gaano kahirap buksan ang pintuan ng pamilya Gu. Nagkataon na dinala ni Gu Xixi ang ibang babae para magpa-check up sa pagbubuntis. Tumakbo si Sinan para tanungin si Xixi kung sino ang babae, ngunit ipinagmayabang ng babae na ang bata sa kanyang sinapupunan ay kay Xixi. Siya ay na-engage lang kay Sinan dahil mataas ang kanyang pinag-aralan at akma sa pamantayan ng kanyang mga magulang para sa isang manugang. Galit na ibinalik ng ama ni Sinan ang singsing kay Xixi at hindi nakalimutang sampalin siya ng malakas. Hindi pa tapos ang malas, pag-uwi pa lang ni Sinan. Pagkarinig ng balita na ang kanyang ama, kasama si Xixi, ay nalugi sa stock market. Ipinagmalaki ng ina ni Sinan na ipinangako ng kanyang ama ang bahay para sa stock market. Si Sinan ay nagalit dahil ang lahat ay laban sa kanya. Sa kabilang banda, umuwi si Lindsing at hindi sinasadyang narinig na pinaplano ng kanyang ama na ipadala siya sa ibang bansa. Nagreklamo si Gu Mingli na nagiging wild si Lindsing dahil sa tingin niya ay may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Pumasok si Lindsing at iginiit na hindi siya pupunta sa ibang bansa ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Sa mga share na iniwan ng kanyang ina, mas gugustuhin pa niyang mag-donate sa charity kaysa hayaang gastusin ng kanyang ama para sa kanyang kabit. Kinabukasan, maagang dumating si Xixi para magpaliwanag kay Sinan. Hiniram niya ang susi ng kotse at telepono ni Xixi. Pagkaupo ni Xixi sa kotse, agad na nilok ni Sinan ang pinto upang parusahan siya. Iginigit niya na mula ngayon, walang sinuman ang may utang kaninuman at umaasa siyang hindi na siya muling guguluhin ni Xixi. Nag-set up si Sinan ng interview kay Tan Kai, isang sikat na artist. Nakita niya si Lindsing na binubugbog si Tan Kai. Nagmamadaling pumunta si Sinan para pigilan si Lindsing na nagbabala kay Tan Kai na huwag kopyahin ang kanyang musika. Inakusahan ni Tan Kai si Lindsing ng pagkalat ng mga maling paratang at sinabi na kung kinopya niya ang musika, kailangang magpakita si Lindsing ng ebidensya. Galit na umalis si Lindsing. Hindi sinasadyang napulot ni Sinan ang kwintas ni Lindsing. Nang magkita sila sa paaralan, ibinalik ni Sinan ang kwintas kay Lindsing. Naniniwala siya na ang kantang Wild Tea ni Tan Kai ay kinopya mula sa musika ni Lindsing na madalas niyang tinutugtog sa bar sa loob ng halos kalahating taon. Samantala, inilabas lang ni Tan Kai ang kantang Wild, isang buwan na ang nakakaraan. Bukod pa rito, ang musika ni Tan Kai ay karaniwang marangya, naganap na naiba sa estilo ng paglikha ng kantang Wild. Nag-alok si Sinan na gawing subject ng kanyang pananaliksik si Lindsing, ngunit agad siyang tumanggi dahil ayaw niyang may mag-imbestiga sa kanyang personal na buhay. Sinabi ni Sinan kay Lindsing na pag-isipan muna niya at maghihintay siya sa sagot nito. Sa kanyang pag-uwi, dinukot si Lindsing ng mga hindi kilalang lalaki. Lumalabas na ang tiyuhin niya, si Gu Jinhyu, ang utak sa likod nito. Pinipilit siya nitong pumirma sa isang kasunduan sa paglipat ng shares. Akala ni Lindsing na ang kanyang ama ang humiling sa kanyang tiyuhin na gawin ito. Pumayag si Lindsing na pumirma sa kasunduan. Nang hindi nakabantay ang kanyang tiyuhin, tumakas si Lindsing. Sa gabi, nang pauwi si Sinan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumalabas na si Lindsing iyon. Gumamit siya ng dahilan na minsan siyang iniligtas ni Sinan sa bar para hilingin na iligtas siya nito ngayon. Dinala ni Sinan si Lindsing pauwi. Pagkatapos kumain ng 8 instant noodles para mapawi ang gutom, sinabi ni Lindsing na pinilit siya ng kanyang tiyuhin sa utos ng kanyang ama na
ilipat ang shares na iniwan ng kanyang ina. Sinabi ni Sinan na hindi mukhang malupit ang tiyuhin. Dahil takot na matuklasan, ayaw ni Linsing pumunta sa ospital o tumawag sa pulis. Nang makita na gustong manatili ni Linsing, mabilis na tumanggi si Sinan dahil isa lang ang kama sa kanyang kwarto. Nangako si Linsing na matutulog siya sa sofa at hindi niya guguluhin si Sinan. Nang makita ang mga sugat sa katawan ni Linsing, naawa si Sinan at pinayagan siyang manatili. Pagkatapos maligo, lumabas si Linsing na nakasuot ng bathrobe na may disenyo ng kuneho na nagpatawa kay Sinan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Sinan dahil sa ingay na ginawa ni Linsing. Lumalabas na nagkakabangungot siya. Sa kanyang pagkahilo, biglang hinila ni Linsing si Sinan palapit. Pagkakita sa sugat sa kamay ni Linsing, dahan-dahang pinahira ni Sinan ng gamot ang kanyang mga sugat. Sa kabilang banda, sinabi ni Gu Jinhoo sa kanyang anak na hanapin agad si Linsing. Lumalabas na mali niyang inakusahan ang ama ni Linsing na pinipilit ang kanyang anak na ilipat ang shares. Naniniwala si Xisi na dahil iniisip ni Linsing na dinukot siya ng kanyang ama, hindi na siya babalik para hanapin si Gu Jinhoo. Medyo nakonsensya si Gu Jinhoo dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ni Chairman Gu. Iniisip ni Xisi na kung hindi siya kikilos bago magnegatibo 24 si Linsing upang manahin ang ari-arian. Wala nang puwang ang mag-ama sa View Group. Pagkagising, nalaman ni Linsing na pinahira na pala siya ni Sinan ng gamot. Eksakto namang tumawag ang nanay ni Sinan na may nangyari sa kanilang pamilya. Lumalabas na dumating ang mga inutangan ng ama ni Sinan para kunin ang bahay na isinangla. Hiniram ni Linsing ang telepono ni Sinan at tinawagan ang kanyang nakababatang kapatid na si Lee Dongdong para ilipat sa kanya ang pera para sa pagbili ng mga instrumentong pangmusika para sa club. Nagpasya siyang gamitin ang pera para bayaran ang utang ni Sinan. Pagkadating ng pera sa account, ibinalik ng mga nagpautang ang kontrata ng mortgage ng bahay upang bayaran si Linsing. Naghanap si Sinan ng mga trabaho sa iba't ibang lugar. Pinigilan siya ni Linsing dahil kahit magpakamatay pa siya sa trabaho, hindi niya mababayaran ang utang ng isang gabi lang. Nag-alok siya na tulungan si Sinan na singilin ang breakup fee mula kay Xisi. Galit na pinapaalis ni Sinan si Linsing sa bahay. Nagalit siya at umalis. Sa gabi, nag-alala si Sinan kaya hinanap niya si Linsing. Tumayo siya sa likod at tinawag siyang iate na humihiling na ibalik siya sa bahay. Nagsorry si Sinan dahil sa pagiging matalas ang dila kaninang umaga at nangakong papayagan si Linsing na manatili hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat. Naalala ni Linsing na ang bahay ni Sinan ang pinakaligtas na lugar para sa kanya sa ngayon, kaya gusto niyang upahan ang kanyang bahay sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos ng kanyang ika-negatibo 24 na kaarawan, opisyal na niyang mamanahin ang ari-arian at aalisin ang utang ni Sinan. Sumang-ayon siyang maging nakababatang kapatid ni Sinan sa harap ng ibang tao. Tinanggap ni Sinan ang kondisyon at kailangan ni Linsing na tulungan siyang tapusin ang kanyang thesis sa psychological research. Sabay silang pumirma sa isang living contract. Pumunta si Linsing sa isang shopping mall para bumili ng damit. Kinuha niya ang lahat ng sinukat niya. Ang halagang babayaran ay lumampas sa credit limit ng card ni Sinan. Muling tinawagan ni Linsing si Dongdong para magpadala ng pera. Ngunit naipadala na ni Dongdong ang lahat ng pera para bayaran ang utang ni Sinan, kaya wala siyang pera. Pinabalik ni Sinan si Linsing sa tindahan at dinala siya sa isang ordinaryong tindahan ng damit. Pag-uwi, nagluto si Sinan ng seafood soup para kay Linsing. Ngunit ang kakaibang lasa ay nagpasuka sa kanya. Hiniling niya kay Sinan na mag-order na lang ng pagkain para sa kanya simula ngayon. Nang makita ni Sinan si Linsing na nagmumop ng sahig, naramdaman niyang may talento siya. Sinisisi ni Linsing ang kanyang sarili sa labis na pagtitiwala kay Sinan at sa pagpirma ng kontrata nang hindi binabasa ng maigi ang mga probisyon. Ipinahiram ni Chen Sinan kay Gu Linsing ang kanyang lumang cellphone. Nakita ni Chen Sinan na nahihirapan si Gu Linsing sa paglagay ng gamot, kaya tinulungan siya nito. Ang pagiging maamo ni Chen Sinan ay biglang nagpatibok sa puso ni Gu Linsing, kaya nagmadali itong umiwas at hiniling na lang na ibigay sa kanya ang gamot para siya na mismo ang maglagay. Naghihintay si Xituo kay Chen Sinan sa gate ng paaralan. Ipinangako niya na aayusin niya ang problema sa pagbubuntis at hiniling kay Chen Sinan na huwag siyang iwanan. Malamig na sinabi ni Chen Sinan kay Xituo na huwag na siyang hanapin pa. Pag-uwi ni Chen Sinan, hindi niya nakita si Gu Linsing. Ginamit niya ang locator para hanapin ito. Ang lugar na napuntahan niya ay ang sikretong hardin na iniwan ng ina ni Gu Linsing. Ipinagsapalaran ni Gu Linsing ang pagpunta roon dahil anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Habang tinitingnan ni Chen Sinan ang paligid, hinulaan niyang ang ina ni Gu Linsing ay isang maamo at eleganting babae. Nang marinig na kumakalam ang tiyan ni Chen Sinan, ipinagsaing siya ni Gu Linsing ng kamote. Ibinahagi ni Gu Linsing na ang pangalan niya noon ay Xiao Xiao, na ibig sabihin ay araw para maging masaya siya palagi. Pero simula nang mamatay ang kanyang ina, nawala ang liwanag niya. Akala ni Chen Sinan ay isang approachable na tao si Gu Linsing, pero palagi siyang nagpapakita ng ugaling kinamumuhian ng ibang tao. Kung siya si Gu Linsing, susundin niya ang mga salita ng kanyang ina at mamuhay ng maliwanag na tulad ng araw. Nakita ni Chen Sinan si Gu Linsing na umiiyak, kaya sinuotan niya ito ng sombrero para itago ang kahihiyan. Gusto niyang tawagin siya sa pangalang Xiao Xiao, tulad ng kanyang ina.
Kinagabihan, ipinakita ni Gulindsing kay Chen Sinan ang Starfield Ephes na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Habang nakatingin sa mukha ni Chen Sinan, parang natagpuan na ni Gulindsing ang kanyang araw. Dahil mahirap magpatawag ng taxi sa labas ng bayan, kinailangan ni Gulindsing at Chen Sinan na magpalipas ng gabi. Sinabi niya na basa ang mga kumot at kutson sa itaas, kaya kailangan nilang matulog sa sofa. Nang makitang interesado si Chen Sinan sa piano, tinugtog ni Gulindsing ang isang romantikong kanta para sa kanya. Ibinahagi niya na ang kanyang ina ay isang pianist at naimpluwensyahan siya nito, aya't mahilig na siya sa musika simula pagkabata. Gayunpaman, palaging iniisip ng kanyang ama na si Gulindsing ay isang walang kwentang tao na hindi nag-aaral ng mabuti para sa negosyo. Naisip ni Chen Sinan na hindi kailangang mag-alala ni Gulindsing sa sinasabi ng ibang tao. Kahit na hindi niya maintindihan ang teorya ng musika, alam niya na si Gulindsing ay isang natural na artista. Tinanong ni Gulindsing si Chen Sinan tungkol sa kanyang mga pangarap. Ibinunyag niya na gusto niyang maging isang psychologist para makatulong sa pagpapagaling ng ibang tao. Sa pagtingin niya sa babae sa harapan niya, tila guminhawa ang nasugatan na puso ni Gulindsing. Pumayag siyang makikipagtulungan ng maigi para matulungan si Chen Sinan na makumpleto ang kanyang pananaliksik. Nang magtanong si Chen Sinan tungkol sa kwintas, sinabi ni Gulindsing na siya mismo ang nagdisenyo ng bituin na simbolo ng paggabay sa liwanag. Gusto niyang ibigay ang kwintas kay Chen Sinan. Sa sofa, magkasama silang magdamag. Nang magising si Gulindsing, agad niyang kinuha ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang mukha ni Chen Sinan. Nang magising si Chen Sinan, nagmamadali itong umalis para makahabol sa kanyang klase ngayong umaga. Sa gabi, bumili si Chen Sinan ng inihaw na squared na pagkain para sa hapunan ni Gulindsing. Nang makita niyang hindi marunong uminom si Gulindsing ng beer, siya na lang ang umubos ng 3 lata ng beer. Sinasabi na ni Gulindsing ang galing ni Chen Sinan sa pag-inom. Habang sinasabi niya iyon, bigla siyang bumagsak sa lamesa. Nagpakita si Chen Sinan ng lasing na ugali. Nahirapan si Gulindsing na buhatin siya sa kama. Hindi sinasadyang hinila ni Chen Sinan si Gulindsing para humiga katabi niya. Ang tibok ng puso ni Gulindsing ay pumipintig habang nakaharap niya si Chen Sinan. Dahil mahigpit ang hawak ni Chen Sinan, napilitan si Gulindsing na manatili sa tabi niya. Nang magising si Chen Sinan, sinipa niya kaagad si Gulindsing palabas ng kama. Sinabi ni Gulindsing na siya mismo ang humawak sa kanya. Nahiya si Chen Sinan at nagmadaling umalis, na ginamit na dahilan ang pagkalate sa trabaho. Nagpunta si Gulindsing upang makipagkita sa kanyang nakababatang kapatid na si Dongdong para kunin ang piano. Ngunit napag-alaman niya na pinasusubaybayan siya ng kanyang tiyuhin. Nang makita ni Dongdong ang isang kahina-hinalang tao, nagmamadaling tumakas si Gulindsing. Kasabay nito, nakilala niya si Chen Xuan, ang nakababatang kapatid ni Chen Sinan na humahanga kay Gulindsing. Tinulungan ni Chen Xuan si Dongdong na iligaw ang mga sumusubaybay para makatakas si Gulindsing. Narinig ni Gu Mingli na hindi pa nahuli si Gulindsing, kaya pinakalma siya ni Gu Jinhyu. Sinabi niya na si Gulindsing ay may kasamang isang babae, si Chen Xuan. Kapag sinubaybayan niya si Chen Xuan, tiyak na makikita niya si Gulindsing. Naalala ni Xituo na si Chen Xuan ay ang nakababatang kapatid ni Chen Sinan. Ayaw ni Gu Mingli na saktan si Chen Xuan, gusto lang niyang mahanap ang kanyang anak. Gabi na nang magising si Gulindsing at nakita si Chen Sinan na natutulog sa lamesa. Maingat niyang inilipat si Chen Sinan sa kama. Pagkatapos, tinulungan siya ni Gulindsing na i-type ang mga lecture niya. Maaga pa nang bumangon si Chen Sinan para tapusin ang kanyang trabaho at natuklasan niya na tinulungan siya ni Gulindsing. Nilapitan niya ito at tinakpan ng kumot. Nagpasalamat siya kay Gulindsing sa pagtulong sa kanya. Kinaumagahan, natapos si Chen Sinan sa kanyang trabaho ng huli. Nang aalis na siya, nakita niya ang makapal na pagbagsak ng niebe. Tinawagan siya ni Gulindsing at sinabing tumingin sa ibaba. Sa harap ni Chen Sinan, napakalambing na naman ni Gulindsing. Dahil sa lakas ng niebe, pumunta siya para sunduin si Chen Sinan. Tumakbo si Chen Sinan kay Gulindsing at inilagay ang scarf sa liig ng kanyang batang kaibigan. Pinagalitan ni Chen Sinan si Gulindsing sa pagsusuot ng manipis na damit sa gitna ng niebe. Sa daan pa uwi, palagi silang pasulyap-sulyap sa isa't isa, nahihiyang magsalita. Pagdating sa bahay, nagkasakit si Gulindsing. Nag-aalala si Chen Sinan at gustong dalhin siya sa doktor. Gayunpaman, hindi pumayag si Gulindsing dahil natatakot siyang malaman ng kanyang ama. Kaya't binigyan na lang ni Chen Sinan si Gulindsing ng cold medicine. Pagkatapos ng isang gabi, bumuti na ang pakiramdam ni Gulindsing. Sa pagtingin niya kay Chen Sinan na nag-aalaga sa kanya, gusto ni Gulindsing na hawakan ang buhok nito. Biglang nagising si Chen Sinan at nakahinga ng maluwag dahil wala na si Gulindsing lagnat. Akala ni Chen Sinan ay tatayo siya, ngunit namamanhid ang kanyang binti kaya't bumagsak siya kay Gulindsing. Naghalikan sila sa unang pagkakataon. Samantala, binisita ni Xituo ang ina ni Chen Sinan na nagbahagi na si Chen Sinan ay galit sa kanyang ama dahil sa pagkalugi sa stock market kaya bihira itong umuwi. Nang marinig niya na nagpautang ang kaibigan ni Chen Sinan ng pera para magbayad sa utang, agad na naisip ni Xituo si Gulindsing. Pinahanap niya sa kanyang mga tauhan si Chen Sinan. Nang malaman ni Chen Sinan na may sumusubaybay sa kanya, tumakbo siya habang tinatawagan si Gulindsing para sabihin na magtago na dahil natuklasan na ang kanilang lihim. Sa kabila ng panganib, tumakbo si Gulindsing kay Chen Sinan at nakita ang mga sumusubaybay na nasa bahay na ni Chen Sinan. Pinauwi siya ni Gulindsing sa villa ng kanyang ina na sinabi niyang pinapunta na ni Dongdong ang isang tao para maglinis doon. Dinala ni Gulindsing ang mga damit na inihanda niya kay Chen Sinan. Naisip niya na ang mga sumusubaybay ay aalis na pagkatapos ng ilang araw na hindi siya makita. Nang marinig ang kumakalam na tiyan ni Chen Sinan, nagluto siya ng sopas para sa kanya. Sa unang pagkakataon na kumain
siya ng lutong Gulintsing, nagpa siya si Chen Sinan na ipaubaya sa kanya ang pagluluto. Masaya siya dahil mula ngayon ay hindi na siya kakain sa labas. Naisip ni Gulintsing na ang kanilang relasyon ay parang mag-asawa. Itinulak siya ni Chen Sinan at sinabing tawagin siyang ate. Maaga pa nang sinabi ni Chen Sinan kay Gulintsing na manatili siya roon at siya na ang maunang umalis. Walang masamang nangyari. Nang umalis na ang mga sumusubaybay, sasabihin niya kay Gulintsing na umuwi. Pagka-uwi, hindi inaasahang nakita ni Chen Sinan si Xituo. Tinanong niya kung saan siya nang galing buong magdamag at kung sino ang kasama niya. Galit na sinabi ni Chen Sinan na wala itong pakialam kung anuman ang ginagawa niya. Sinabi ni Xituo na umaasa pa rin siya dahil hindi pa sinasabi ni Chen Sinan sa kanyang mga magulang na nakipaghiwalay na siya. Nakatanggap si Chen Sinan ang tawag mula kay Professor Liu na humihiling sa kanya na dalhin ang music club sa Lucheng para magtanghal. Hindi inaasahang narinig ni Gulintsing si Dongdong na nagmamayabang kaya sumama siya. Sinabi ni Chen Sinan kay Gulintsing na bumalik na para hindi siya makita ng mga estudyante. Sinabi ni Gulintsing na sponsor siya ng music club at sinabi na niya sa kanila. Pagdating sa Lucheng, hindi makakuha si Gulintsing ng sarili niyang kwarto dahil ayaw niyang malaman ang kanyang personal na impormasyon. Kaya, sumama na lang siya kay Chen Sinan. Pinagalitan ni Gulintsing si Chen Sinan dahil pinapahiga niya ang kanyang nagpautang sa sahig. Gabi na nang hindi sinasadyang gumulong si Chen Sinan at humiga sa ibabaw ni Gulintsing. Hindi niya mapigilan ang damdamin niya at halos halikan niya si Chen Sinan, ngunit nahiya ito at umakyat sa kama para takpan ang sarili ng kumot. Sa araw ng pagtatanghal, nagkasakit ang lead vocalist ng music club. Nag-alala ang lahat dahil baka kailangan nilang kanselahin ang kanilang pagganap. Nagpakita si Gulintsing at sinabing siya na ang magiging lead vocalist. Nang makitang nag-aalala si Chen Sinan, sinabi ni Gulintsing na magtiwala na lang siya. Sa entablado, kumikinang si Gulintsing sa kanyang pagmamahal sa musika. Pinuri ng mga hurado ang kanyang boses at tumagos ito sa puso ni Chen Sinan. Sa sandaling iyon, ang nakikita lang niya sa entablado ay ang liwanag ni Gulintsing. Naisip niya na nagdudulot si Gulintsing sa ibang tao. Ang mga nararamdaman niya ay parang roller coaster, na ang isang sandali ay isa siyang walang kwentang Ginoo, at sa sumunod ay naging music god siya na nagpabigla sa buong bulwagan. Inamin ni Chen Sinan na nagustuhan niya ang all-around na si Gulintsing. Pagkatapos manalo ang kanilang grupo ng unang gantimpala, hindi makita ni Chen Sinan si Gulintsing, kaya tinawagan niya ito. Napag-alaman niya na mayroon itong part-time job sa labas at kumita ito ng kaunting pera. Dinala ni Gulintsing si Chen Sinan sa isang amusement park. Gusto niyang bigyan siya ng stuffed beer bilang souvenir. Habang nagmamasid sila sa tanawin sa gabi, sinabi ni Chen Sinan na napakaganda ng boses ni Gulintsing. Naniniwala siya na kapag nag-practice pa ito, tiyak na magiging isang mahusay na mang-aawit si Gulintsing. Agad na sinugod ni Gulintsing si Chen Sinan at tinanong kung nakuha ba ng boses niya ang atensyon ni Sinan. Habang nasa kotse, inihilig ni Sinan ang ulo niya sa balikat ni Gulintsing para matulog. Nang makita ito, agad itong kinuhanan ng litrato ni Dongdong. Idinilat ni Gulintsing ang mata niya at sinabihan si Dongdong na huwag kalimutan na ipadala ang litrato sa kanya. Sabi ni Dongdong na bagay sila, ay tuwang-tuwa si Gulintsing. Ihatid ni Gulintsing si Sinan malapit sa bahay nito at pagkatapos ay kailangan na siyang bumalik sa villa. Agad na tinawag ni Gulintsing ang pangalan ni Sinan kaya tumakbo ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kinilig si Sinan at niyakap din pabalik si Gulintsing. Mula sa malayo, nakita ni Chen Xuan ang kanyang ate na yakap ang idolo niya. Mayroong kumuha ng litrato nito ng patago. Kinabukasan, kumalat sa forum ang litrato ni Sinan at Gulintsing. Kaya pala ang mastermind ay ang babaeng buntis kay Xizi na ang pangalan ay Hudi. Gusto niyang maghiganti kay Sinan dahil bukod sa inudyukan nito si Xizi na makipaghiwalay sa kanya, nilalandi din nito ang pinsan ng lalaki. Sabi ni Sinan na anuman ang ugali niya, mas mabuti pa rin siya sa babaeng inagaw ang fiant ng iba. Idineklara niya na hiwalay na sila ni Xizi at wala na silang kinalaman sa isa't isa. Nagpa siya ang professor na bigyan ng ilang araw na bakasyon si Sinan para humupa ang chismis sa school forum. Tinawagan ni Gulintsing si Sinan at niyaya itong pumunta sa isang lugar. Pagdating sa harap ni Hudi, idineklara ni Gulintsing na girlfriend niya si Sinan at nakalimutan na nito ang pangalan ng babaero na si Xizi, kaya sana ay huwag na itong gambalain ni Hudi. Kung maglalakas loob pa si Hudi nasaktan ang girlfriend niya, sumumpa si Gulintsing na sisipain si Xizi palabas ng kumpanya ng Gyu. Nang makauwi si Sinan, pinasalamatan niya si Gulintsing sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Gulintsing na hindi na siya babalik sa lugar na iyon dahil sa madaling panahon ay malalaman na ng tatay niya ang mga larawan nilang magkayakap ni Sinan. Niyakap niya ng mahigpit si Sinan at umamin na sobrang sakim niya. Ayaw niyang maging parang kapatid lang na walang relasyon kay Sinan. Nangako si Gulintsing na babalikan niya si Sinan kapag naresolba na ang problema sa pamilya niya. Nang makaalis si Gulintsing, dumating si Xizi para kausapin si Sinan. Nang makita niya ang gitara sa sofa, alam niyang nasa lugar na iyon si Gulintsing. Binalaan ni Xizi si Sinan na huwag basta-bastang magtiwala sa pagmamahal ng may-ari ng Gu family. Inutusan ni Xizi si Sinan na ibunyag kung saan nagtatago si Gulintsing. Nakita niya na nakasuot si Sinan ng kwintas ni Gulintsing. Galit na galit si Xizi at aksidenteng itinulak si Sinan kaya tumama ang ulo nito sa lamesa.
bansa. Nagmamadaling tumakbo si Gulintsing at binuhat si Sinan papunta sa ospital. Pagkatapos magising ni Sinan, humingi ng paumanhin si Gulintsing sa pananakit sa kanya. Sa labas, pumunta ang tatay ni Gulintsing para hanapin siya at tinanong kung bakit siya umalis ng bahay. Samantalang ayos lang sa kanya na hindi ito mag-aral sa ibang bansa. Sinabihan ni Gulintsing ang tatay niya na huwag na magpanggap pa dahil siya mismo ang nangidnap sa kanya at pinilit siyang pumirma sa kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Dahil hindi siya maintindihan ng tatay niya, sinabi ni Gulintsing na tanungin na lang nito ang tiyuhin niya na si Gumingli. Sobrang na-stress si Gumingli kaya inatake ito sa puso. Sinabi ng doktor na ligtas na si Chairman Gu pero hindi na siya dapat mabigyan pa ng stress. Nang hinayang si Gulintsing dahil bilang anak, hindi niya man lang alam ang sakit ng tatay niya. Kinumpirma ni Atchoy, tang na walang alam si Chairman Gu sa pagdukot kay Gulintsing. Pinakinggan ni Gulintsing ang pag-uusap ng mag-ama na sina Gumingli at Xizi. Sila pala ang mastermind sa likod ng lahat. Humingi ng tulong si Gulintsing kay Atchoy. Tang nabantayan ang mag-ama. Pumunta si Sinan para kumustahin ang tatay ni Gulintsing at sinabi na kung totoo na pinilit siya ng tiyuhin niya na ilipat ang mga shares, dapat ay pinadukot na niya ito. Pinayuhan ni Gulintsing si Sinan na huwag masyadong mag-isip at ang misyon lang nito ay magpahinga para gumaling. Nang makita ni Gulintsing si Xizi na lumabas mula sa kwarto ng tatay niya, pinuntahan niya ito para kausapin. Binalaan ni Gulintsing si Xizi na huwag mag-asam sa mga gamit ng ibang tao. Ninisihan ni Xizi si Gulintsing at sinabi na nilandi niya ang fiant ng iba pero nagpapanggap na matino. Binalaan ni Gulintsing si Xizi na huwag naguluhin pa si Sinan dahil kung hindi, babawiin niya ang lahat ng ibinigay ng Gu Corporation sa mag-ama. Samantala, pinayuhan ng nanay ni Sinan ang anak na makipagbalikan kay Xizi. Ipinagmalaki ni Sinan na may anak na ito sa ibang babae at sinabihan ang nanay niya na huwag makialam sa love life niya. Sakto namang dumating si Gulintsing para dalawin siya ng bigla siyang nahilo. Sinisi ni Gulintsing si Sinan sa pagpupuyat at pagpapagod sa sarili. Ipinagmalaki niya na malapit na siyang bumalik sa bahay kasama ang tatay niya. Pinayuhan ni Sinan si Gulintsing na huwag makipag-away sa tatay at stepmother niya. Naniniwala siya na maraming masasamang tao sa mundo pero hindi dapat hayaan na gawing masama ang sarili dahil sa kanila. Umaasa si Sinan na magiging masaya si Gulintsing. Hindi na nito napigilan ang sarili at niyakap siya ng mahigpit. Nang malapit na silang maghalikan, biglang tumunog ang telepono at sinira ang romantikong sandali. Sa ospital, humingi ng tawad ang mag-amang sina Xizi at Gumingli kay Chairman Gu. Ipinaliwanag ni Gumingli na ayaw lang niyang malugi ang Gu Corporation sa kamay ni Gulintsing. Humingi ng paumanhin si Xizi kay Tio Gulintsing dahil sa sobrang pag-aalala niya sa kumpanya, kaya nagawa niya iyon. Tinanong ni Gulintsing ang mag-ama kung bakit nila sinadya na galitin ang tatay niya kahit na alam nilang maisakit ito sa puso. Sinabi ni Gumingli sa mag-ama na umuwi na para makapag-usap silang mag-ama. Humingi ng paumanhin si Gumingli dahil sa paghihirap na dinanas ni Gulintsing. Ikinuwento ni Atchoy, tang kay Chairman Gu ang lahat ng pinagdaanan ni Gulintsing sa mga nakalipas na araw. Sinabihan niya ang anak na makipaghiwalay na kay Chen Sinan. Dahil dati siyang fiant ni Xizi, sisiraan si Gulintsing kapag nakipag-date siya kay Sinan. Humingi ng permiso si Gulintsing sa tatay niya na siya ang magdesisyon sa kanyang love life. Kinabukasan, kumalat sa internet na nakikipag-incest ang young master ng pamilya Gu sa fiant ng pinsan niya. Humingi ng tulong si Gulintsing kay Atchoy, tang naayusin ang chismis at imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Nalaman niya na nakipagsabuatan pala si Nguyen Fuong kay Xizi para upahan ang media na magsulat ng artikulo. Sinabi ni Xizi na mahigpit siyang pinapabantayan ni Gulintsing kaya magpapanggap muna siyang patay para kapag naging kampante na si Gulintsing, babalik siya at kakagatin ito ng malala. Samantala, pansamantalang sinuspinde si Sinan sa trabaho dahil sa iskandalo sa kanyang buhay pag-ibig. Pumunta ang mga reporter sa school para interviewin si Sinan. Pampublikong lumitaw si Gulintsing at sinabi na niloko ni Xizi si Sinan at ngayon ay girlfriend niya na ito. Nang makatakas sila sa mga reporter, pinasalamatan ni Sinan si Gulintsing sa paglilinaw sa sitwasyon. Sabi ni Sinan na ang ginawa nito ay magbibigay ng malaking gulo sa Gu Corporation. Iminungkahi ni Sinan na huwag na silang magkita pang muli ni Gulintsing. Inamin ni Gulintsing na galing sa puso ang lahat ng sinabi niya kanina. Dati, inisip niya na lahat ng babaeng lumalapit sa kanya ay may masamang intensyon, kaya isinara niya ang puso niya. Pero nang makilala niya si Sinan, parang maliwanag na sikat ng araw na pumasok sa puso ni Gulintsing. I love you, Chen Sinan. Wala akong pakialam sa edad mo at wala rin akong pakialam sa mga paninira ng mga tao. Ang taglay na pagpuna ng mga tao kay Sinan ay hindi inaasahang hinalikan si Gulintsing dahil gusto niya na rin pala ito. Sa ilalim ng malamig na niebe, ang kanilang halik ay napakainit. Sa araw ng pagpirma sa testamento, nagpa siya si Gulintsing na ipupuhunan ang lahat ng kanyang ari-arian sa Gu Corporation. Ibibigay niya sa kanyang tatay ang lahat ng shares na iniwan ng kanyang nanay. Sinabi ni Gulintsing na hindi naman niya pinaghirapan ang ari-arian at bukod pa rito ay hindi rin niya alam kung paano patakbuhin ang kumpanya. Ngunit, gusto ni Gulintsing na paalisin ang mag-amang Xizi sa punong tanggapan ng Gu Corporation. Pinayuhan ni Gumingli ang anak na panatilihin ang ari-arian kahit man lang para sa paggawa ng musika.
musika. Sinabi ni Gulintsing na sisiguraduhin niya na magagawa niya ang pangarap niya sa musika ng mag-isa. Pagsapit ng gabi, pumunta si Sinan sa bahay ng nobyo niya na may dalang regalo para sa kaarawan nito. Nakaayos ang pananamit ni Gulintsing at mayroon pa siyang bigay na bulaklak sa nobya niya. Pinasalamatan niya si Sinan sa regalo nito para sa kanyang kaarawan. Inamin ni Gulintsing na ngayon ay isang simpleng taong naghahabol na lang siya sa musika at kailangan niya na siyang ampunin ni Sinan. Inimbitahan niya ang nobya na umupo at kinantahan siya ng sarili niyang kanta na pinamagatang Write Your Name into Our Story. Sa kanta, pasimpleng nagpapasalamat si Gulintsing sa Diyos sa pagdala kay Sinan sa kanyang buhay. Si Sinan ang pinakamagandang regalo at ang liwanag na nagbibigay ilaw sa nasirang puso niya. Nang makauwi, hindi na napigilan ni Gulintsing ang sarili at hinalikan si Sinan. Binigyan nila ang isa't isa ng matatamis at nakakakilig na sandali. Sa bahay ng mga Gyu, sinabi ni Xizi sa tiyuhin niya na maayos na niyang naresolba ang usapin sa shares ng kumpanya. Inihanda na rin niya ang press release para linawin na hiwalay na sila ni Sinan bago pa man ito nakipagrelasyon kay Gulintsing. Nagpasalamat si Gumingli sa pamangkin dahil sa buong puso nitong serbisyo sa Gyu Corporation. Nangako siya na gagawin niyang branch manager si Xizi, ngunit dahil matanda na si Gumingli, kailangan na niyang umalis sa kumpanya at magretiro. Ito rin ang sagot niya para kay Gulintsing. Ngunit sa paaralan, nagpa siya si Sinan na ikwento ang kanyang sitwasyon sa announcement system. Humingi siya ng paumanhin para sa mga iskandalo na nangyari kamakailan, ngunit sinabi niya na mapayapa silang naghiwalay ng nobyo niya. Umaasa siya na hindi maapektuhan ng kanyang sitwasyon ang pananaw ng mga mag-aaral sa pag-ibig. Naniniwala siya na sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng away o hiwalayan. Ngunit ang premise ay dapat nakabatay sa paggalang sa pagitan ng dalawang tao. Inamin ni Chen Sinan na sinimulan niya ang relasyon sa kanyang kasintahan, isang lalaking hindi umaasa, hindi makasarili, may mga ideal at ambisyon. Nais niyang hikayatin ang isa't isa at sabay na lumaki. Pagdating kay Gulintsing, inihayag niyang siya ang kasintahan ni Chen Sinan. Nagsimula sila ng relasyon ng pareho silang single. Pagkatapos, sinunod niya ang bawat hakbang mula sa pagkilala hanggang sa pag-amin ng damdamin at sa wakas ay naging mag-date. Inaasahan niyang matututo ang mga nakababata sa kanya at huwag maging masyadong apurado sa pag-ibig. Pagkatapos ng kanilang matamis na date, binigyan ni Gulintsing si Sinan ng singsing. Alam niyang masyado siyang biglaan kaya't hiniling lamang niya kay Sinan na ingatan ang singsing para sa kanya. Umuwi sila at sabay na nanood ng horror movie. Biglang dumalaw ang nanay ni Chen Sinan at dahil hindi pa niya nasasabi sa nanay niya ang tungkol sa pakikipag-date kay Gulintsing, tinago niya si Gulintsing sa loob ng closet. Nagdala ng pagkain ang nanay ni Chen Sinan at nagluto para sa kanyang anak. Hinihimok niya ang anak na makipaghiwalay kay Xuzyu at humanap ng taong angkop para sa kanya sa lalong madaling panahon. Matapos kumain, biglang may ingay mula sa closet ni Sinan. Dali-dali siyang nagdahilan na masyadong masikip ang closet kaya't nalalaglag ang mga hanger at sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na ihatid na ang kanilang ina pauwi. Nagkunwari si Chen Suan na hihiramin niya ang scarf ng kanyang ate para makita ang kanyang bayaw sa loob ng closet. Sinabihan ni Sinan ang kapatid na huwag magsalita ng kung ano-ano sa kanilang ina at hahanap siya ng pagkakataon para sabihin sa kanya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng nanay ni Sinan sa kanya na tawagin si Gulintsing palabas. Manhid ang binti ni Gulintsing sa katagalang pagkakaupo sa loob ng closet. Nang ipagyabang ng kanyang kasintahan na mag-i-inspeksyon siya sa bahay ng isang calligrapher, gusto niyang sumama. Nag-aalala siya na baka may masamang intensyon ang calligrapher na iyon kay Chen Sinan. Nang makita niya ang pagiging malambing ng kanyang kasintahan, pumayag si Chen Sinan na sumama siya sa tindahan ng calligraphy. Tiningnan ni Chen Sinan ang sulat kamay ni Gulintsing na mukhang malambot sa labas, ngunit matigas sa loob. Nahulaan niya na ang pagkatao nito ay may kakayahang umangkop at matatag, na gusto ng isang tahimik at payapang buhay. Nagsiselo si Gulintsing nang marinig niya ang kanyang kasintahan na pinupuri si Mukay. Nang makita ang zither, gusto ni Gulintsing na ipakita ang kanyang galing sa kanyang kasintahan, ngunit ang tunog ng kanyang tugtog ay medyo hindi maganda. Sakto namang pumasok si Mukay at ipinakilala ni Chen Sinan ang kanyang sarili at ang kanyang assistant na si Xiaogu. Pagkatapos ng inspeksyon, hatid ni Mukay si Chen Sinan pauwi. Biglang lumitaw ang kanyang ama at nakiusap sa kanyang anak na tulungan siyang bayaran ang kanyang mga utang. Nangako si Mukay na magpapadala ng pera sa kanyang ama sa kondisyong hindi na niya muling sasayangin ang pera. Nagsorry si Mukay kay Chen Sinan dahil nasaksihan niya ang pangyayaring ito. Ibinahagi niya na naghiwalay ang kanyang mga magulang at ang kanyang ama ang nagpalaki sa kanya, ngunit ipinasa siya sa mga kamag-anak matapos siyang malugi sa negosyo. Ang kanyang ama ay nalulong sa alak at sugal at may utang saan man. Bagaman hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama, hindi maaaring pabayaan ni Mukay ang kanyang ama. Nakakalungkot lang na mayroon siyang stage 4 stomach cancer at wala na siyang masyadong oras para alagaan ang kanyang ama. Ang kwento ni Mukay tungkol sa pamilya ay nagpaalala kay Gulintsing sa kanyang sariling pamilya. Nang namatay ang nanay niya noon, hindi man lang umiyak ang kanyang tatay. Naisip ni Chen Sinan na ang chairman na si Gulintsing ang ulo ng pamilya at sa palagay niya, nagpapatatag siya para asikasuhin ang libing ng kanyang asawa at alagaan si Gulintsing. Para guminhawa ang pakiramdam ni Gulintsing, dinala niya si Chen Sinan para magpaputok ng mga paputok. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na nakangiti ng masaya, naisip niya na ang pagkikita kay Chen Sinan ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Tinawag niya si Gulintsing na lumapit at bigla siyang hinalikan ni Chen Sinan na ikinagulat ni Gulintsing. Sa isang
bar, ang anak ng may-ari ng Liu Corporation na si Kiao Kiao ay namangha sa boses ni Gulintsing. Nalaman na matagal na pala silang nagkakilala, 3 taon na ang nakakaraan bilang producer ng musika ng Huayang. Gusto ni Kiao Kiao na makuha si Gulintsing. Nangako siya na ilalaan niya ang lahat ng resources ng kumpanya para gawing malaking bituin si Gulintsing. Tinawagan ni Gumingli si Kiao Kiao. Nalaman na palihim niyang pinondohan ang Huayang para tulungan ni Kiao Kiao si Gulintsing na magsimula ng kanyang karera. Sa daan pa uwi, nakita ni Gulintsing si Chen Suan na binubuli. Tinulungan niya ito, ngunit sa kasamaang palad ay pinalo ng masamang loob ang kanyang kamay ng isang brick. Sinabihan ni Gulintsing si Dongdong na ihatid muna si Chen Suan pa uwi. Sakto namang dumaan si Kiao Kiao at nakita niyang sugatan ang kamay nito, aya't sinabihan niya si Gulintsing na sumakay sa kanyang sasakyan patungo sa ospital. Nalaman na sinadya ng masamang loob na sugatan ang kamay ni Gulintsing. Ang taong nasa likod niya ay si Xuzyu. Ipinangako niya na sisirain niya ang mga pangarap ni Gulintsing. Sa ospital, sinuri ng doktor na napinsala ang ligaments ni Gulintsing. Sa maikling panahon, kailangang limitahan ni Gulintsing ang kanyang paggalaw at ang kanyang kakayahang tumugtog sa hinaharap ay nakasalalay sa kung paano magpapagaling ang kanyang kamay. Ngunit sinisisi ni Kiao Kiao ang nakababatang kapatid ni Chen, Sinan bilang sanhi ng sugat ni Gulintsing. Nagtaka si Gulintsing kung paano nalaman ni Kiao Kiao si Chen Sinan at hindi niya alam ang layunin ni Kiao Kiao. Ngunit hiniling niya na huwag na siyang puntahan ni Kiao Kiao. Pag-uwi ni Chen Sinan mula sa kanyang business trip, hindi niya nakita si Gulintsing sa bahay. Tinawagan niya ito ngunit hindi ito sumagot. Pumunta si Chen Sinan sa bar para tanungin si Dongdong. Sakto namang dumating si Kiao Kiao at ipinagyabang na nasugatan si Gulintsing sa kanyang kamay dahil sa pagsagip sa nakababatang kapatid ni Chen Sinan. Nagmadali si Chen Sinan sa villa para hanapin si Gulintsing at sinisi siya dahil sa sinadya nitong itago ang kanyang sugat. Ipinagpaliwanag ni Gulintsing na hindi niya nais na mag-alala ang kanyang kasintahan dahil sa isang maliit na sugat. Naghihintay si Chen Suan sa kanyang ate sa bahay at sinabi niya na tinawag ng masamang loob ang kanyang pangalan ng eksakto. Pagtingin sa larawan nito, nalaman ni Chen Sinan na isa itong tauhan ni Xuzyu. Samantala, pinapagalitan ni Gumingli si Xuzyu. Hindi niya inaasahan na ang kanyang apo ay maglalabas ng pera ng Liu Corporation. Inamin ni Xuzyu na kinuha niya ang pera ng kumpanya para sa kanyang ama. Matapos ang insidente ng pagkidnap kay Gulintsing, ipinadala ni Gumingli ang ama ni Xuzyu sa isang branch sa ibang bansa. Sinabi ni Xuzyu na ginamit niya ang pera para bilhin ang kanyang ama ng bahay sa ibang bansa. Nangako si Gumingli na aayusin ang issue sa bahay sa isang kondisyon. Mabilis na dapat muna ni Xuzyu ang nawawalang pera upang maiwasan na matuklasan ng mga shareholders. Nang makita ni Ruan Fang na nagkasakit si Gumingli, dali-dali siyang nagdala ng gamot para sa kanya. Sa kabilang banda, pagdating ni Gulintsing sa bar, nakita niyang nawasak ito. Sinuntok siya ni Ankun, ang may-ari ng bar, at naglabas ng galit. Tinanong niya si Gulintsing kung bakit siya nag-ipon ng galit na naging dahilan para wasakin ng mga masasamang loob ang bar. Nang nangako si Gulintsing na babayaran niya ang danyos, sinabi ni Ankun na ang isang mayaman na binatilyo na tumalikod sa kanyang pamilya dahil sa isang babae ay walang pera para magbayad. Nang dumating si Kiao Kiao at pumayag na magbayad para kay Gulintsing, ipinaalala niya sa kanya na mayroon pa siyang isang paraan, ang pumirma ng kontrata sa Huayang. Sinabi ni Gulintsing na babayaran niya si Kiao Kiao sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ibebenta niya ang kanyang sarili sa kanya. Tinanong ni Kiao Kiao kung karapat-dapat ba si Chen Sinan para tumalikod si Gulintsing sa pamilya Gu at isuko ang kanyang mga pangarap. Sa pamilya Gu, nagrereklamo si Ruan Fang na malapit nang magsimula sa elementarya 666, ngunit wala pa rin itong birth certificate. Tinanong niya si Mingli kung kailan niya i-anunsyo na mayroon siyang anak na babae, Xixi. Sinabi ni Gumingli na nagpadala na siya ng tao para mag-apply ng school para kay Xixi at kapag mas gumaling siya, dadalhin niya ang kanyang anak para makilala ang lahat. Nang hanapin niya si Xuzyu, direkta siyang sinabi ni Chen Sinan na alam niya na siya ang nag-utos na saktan ang kamay ni Gulintsing. Nagreklamo si Xuzyu na si Gulintsing ang nagnakaw sa kanyang karera at sa babaeng mahal niya. Hindi lang niya ito sasaktan, sisirain niya rin si Gulintsing. Isinambulat ni Chen Sinan na ni-record niya ang sinabi ni Xuzyu. Kung magpapatuloy siya sa pananakit ng tao, ipapadala niya ang ebidensya sa pulisya. Naghihintay si Chen Sinan kay Gulintsing na umuwi para kumain at nag-alala siya nang makita ang sugat sa mukha ng kanyang kasintahan. Pinakalma siya ni Gulintsing, sinabi na nagkaroon lang siya ng kaunting alitan sa may-ari ng bar. Ipinagyabang ni Chen Sinan na nakahanap siya ng bagong trabaho kaya ililibre niya si Gulintsing ng masarap na pagkain. Matapos gamutin ang sugat ni Gulintsing, sinabihan niya ito na manatili sa bahay hanggang sa gumaling ang kanyang kamay. Nakakita siya ng bagong trabaho na sapat na para suportahan siya. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Ruan Fang si Xuzyu. Alam niya na ang paglustay ni Xuzyu sa pera ng kumpanya ay hindi para sa pagbili ng bahay para sa kanyang ama. Hiniling ni Ruan Fang na bigyan siya ni Xuzyu ng 30 milyon para dalhin ang kanyang anak na babae sa ibang bansa. Bilang kapalit, sisiguraduhin ni Ruan Fang na hindi gagaling ang kalusugan ni Gumingli upang ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa Gu Corporation ay mananatili sa kamay ni Xuzyu. Tinawag ni Gumingli si Chen Sinan sa pamilya Gu at binigyan siya ng 5 milyong crespi para umalis siya kay Gulintsing. Sinabi niya na may sakit siya at hindi na siya magtatagal at habang ang Gu Corporation ay nasa kaguluhan, maaga o huli ay kailangang bumalik si Gulintsing upang magmana ng negosyo ng pamilya. Naisip ni Chen Sinan na bumalik na si Gulintsing noon, ngunit pinilit siya ng lolo niya na
umalis. Palagi niyang itinuturing ang kanyang anak bilang isang rebelding bata. Ngunit sa katunayan, kulang si Gulinxing sa atensyon mula sa kanyang ama. Pinayuhan ni Chen Xinan ang kanyang lolo na makipag-usap ng maayos kay Gulinxing kung maghihiwalay sila o mananatiling magkasama. Magpasya si Gulinxing. Ipinahayag ni Chen Xinan na kung maghihiwalay sila ni Gulinxing, hindi ito dahil sa pera. Inihayag ni Chen Xinan na labis na namimiss ni Gulinxing ang kanyang ama, ang tanging kamag-anak niya na hindi kailanman sumuporta sa kanya. Inaasahan ni Chen Xinan na makikita ng matanda ang estilo ni Gulinxing sa entablado. Ipinakita niya sa matanda ang isang video ni Gulinxing na kumakanta sa entablado. Naniniwala siyang ang kailangan ni Gulinxing ay hindi material na bagay, kundi suporta ng kanyang ama. Matapos ihatid si Chen Xinan pa uwi, nagpa siyang tawagan ni Gumingli ang kanyang anak, ngunit nagpe-play si Gulinxing ng musika at hindi alam na tumatawag ang kanyang ama. Sinubukan ni Gumingli na mag-text kay Gulinxing nang bigla siyang inatake sa puso. Umakyat siya sa itaas para tawagin si Nguyen Phuong. Sa oras na iyon, nakita niya itong pinapalitan ang gamot niya. Sinisi ni Nguyen Phuong si Gumingli dahil sa pagbibigay lang sa kanya ng walang kwentang titulo na mistress ng pamilya Gu at na ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang anak na lalaki at hindi niya pinapansin si Haihai. Si Gumingli ay kumapit kay Nguyen Phuong, ngunit itinulak siya nito pababa ng hagdan. Nakita ito ni Taetu at agad na kinunan ng video gamit ang kanyang telepono. Para sa kanyang sariling interes, hindi niya tinulungan ang kanyang tiyo dalawa. Ginamit ni Gumingli ang huli niyang hininga upang walang pag-asa na tawagan ang kanyang anak na lalaki. Natakot si Nguyen Phuong at tinawagan ang kanyang kasintahan. Sinabi nito kay Nguyen Phuong na kunin ang pera at dalhin si Haihai upang tumakas. Lumalabas na si Haihai ay hindi anak ni Gumingli. Samantala, kumakain ng hotpot sina Gulinxing at Chen Xinan at ipinagmamalaki niya. Nakumpleto niya ang isang soft balag ngayon. Sa wakas, narinig ni Gulinxing ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Dali-dali siyang tumakbo sa ospital upang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Ang puso ni Gulinxing ay masakit na masakit. Tinawag niya ang kanyang ama, ngunit hindi na makasagot ang kanyang ama. Sinabi ni Nguyen Phuong na nagluluto siya nang marinig niya ang pagbagsak ni Gumingli. Agad siyang tumawag ng ambulansya, ngunit pumanaw na siya. Sinabi ni Nguyen Phuong na bago mamatay, nakilala ng matanda ang kasintahan ni Gulinxing na si Chen Xinan. Nagpaliwanag si Chen Xinan na malakas pa ang matanda nang umalis siya sa bahay. Sinabi ni Achoy, tang na ang ospital ay nagtapos na ang presidente ay namatay dahil sa atake sa puso at ang mga sugat sa kanyang katawan ay dahil sa pagkahulog mula sa hagdan. Tinansya ng forensic team na ang oras ng kamatayan ay 5. Kailangan nilang i-autopsy ang katawan upang matukoy ang tiyak na sanhi ng kamatayan ng chairman. Gusto ng pulis na pumayag si Gulinxing na kunin ang key footage sa paligid ng villa. Hindi pumayag si Nguyen Phuong sa autopsy dahil labis na mahalaga kay Gumingli ang kanyang dangal. Gayunpaman, pumayag si Gulinxing para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Lahat ng TV's camera ay nasira maliban sa kamera sa harap ng bahay. Nang makita si Chen Xinan, tinanong siya ni Gulinxing kung bakit niya itinago ang tungkol sa pakikipagkita sa kanyang ama. Naisip ni Chen Xinan na hindi maganda ang relasyon ni Gulinxing at ng kanyang ama at gusto ng kanyang ama na makipaghiwalay siya kay Gulinxing, kaya natakot si Chen Xinan na hindi siya magiging masaya kung sasabihin niya ang totoo. Inamin niya na nakarinig siya ng ingay, ngunit hindi niya alam na mangyayari ang isang malaking insidente. Kaya hindi na siya bumalik. Nasisisi ni Gulinxing ang kanyang sarili sa pagkawala ng huling tawag ng kanyang ama. Sinabi niya kay Chen Xinan na umuwi muna para makapag-stabilize siya ng kanyang emosyon. Pag-uwi, nagpadala si Chen Xinan ng maraming text message, ngunit hindi nakatanggap ng sagot mula kay Gulinxing. Inanunsya ni Professor Lu na naaprubahan na ng academic committee ang research paper ni Chen Xinan. Sinabi niya sa kanya na maghanda na para pumunta sa Beijing para sa isang seminar. Dahil sa takot na sisihin siya ni Gulinxing, tanging sa malayo lang siya tumingin sa kanya. Nang makita ang kotse ni Taetu, naalala ni Chen Xinan na nakita niya ang kotse na ito noong araw na nahulog ang ama ni Gulinxing. Sa oras na gusto ni Taetu na makipag-usap kay Chen Xinan, nahuli ni Gulinxing si Chen Xinan na sumakay sa kotse ni Taetu. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Taetu na pinaalis na niya ang anak ni Hitu. Hindi niya raw mahal si Hitu at ang tanging mahal niya ay si Chen Xinan. Tinatanong ni Chen Xinan kung bakit itinago ni Taetu ang kanyang pagpunta sa bahay ni Gulinxing. Sa daan pa uwi, nakita niya ang kotse niya na nakaparada sa dulo ng eskinita. Sinisi ni Taetu si Chen Xinan dahil sa labis na pagmamahal kay Gulinxing na naghihinala siyang siya ang pumatay. Sa kanyang galit, sa pilitan siyang hinalikan ni Chen Xinan, ngunit lumaban si Chen Xinan. Sinaktan ni Taetu si Chen Xinan at ikinulong siya sa isang inabandonang gusali. Ibinunyag niya na aalis siya ng bansa at iiwan niya si Chen Xinan doon. Sinabi ni Taetu na hindi makukuha ni Gulinxing ang anumang hindi niya nakuha. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Tran Huyen kay Gulinxing na nawawala ang kanyang kapatid. Sinabi niya na pumunta si Chen Xinan upang makiramay sa ama ni Gulinxing at hindi na bumalik. Naalala ni Gulinxing na nakita niyang sumakay si Chen Xinan sa kotse ni Taetu, ngunit sa bawat araw na lumipas, hindi pa rin makita ni Gulinxing ang kinaroroonan ni Chen Xinan at Taetu. Sa oras na
iyon, iniulat ng pulisya na ayon sa autopsy, ang ama ni Gulintsing ay gumamit ng malaking dosis ng gamot na ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng may bradycardia. Para sa mga taong may tachycardia, ang gamot na ito ay magdudulot ng matinding paninikip ng dibdib. Nalaman din ng pulisya na si Tae-2 ay inakusahan ng paglustay ng pondo ng kumpanya kalahating buwan bago ang pagkamatay ng ama ni Gulintsing. Gayunpaman, hindi pa nahuli ng pulisya si Tae-2 para investigasyon. Naalala ni Gulintsing na naglagay siya ng isang maliit na solar-powered locator sa kwintas na ibinigay niya kay Chen Sinan. Nang malaman niya ang lokasyon, nagmamadali si Gulintsing na hanapin siya. Pagdating niya, si Chen Sinan ay lubhang mahina na. Biglang binuhusan ni Tae-2 ng gasolina ang sahig. Alam niyang hindi na siya makakatakas, nagplano si Tae-2 na magpakamatay kasama si Chen Sinan. Ngayong narito na si Gulintsing, pinagsama ni Tae-2 ang kanyang pinsan at si Chen Sinan. Mabilis na itinulak ni Gulintsing ang lighter na gagamitin sana ni Tae-2 upang tapusin ang buhay ni Chen Sinan, ngunit napigilan siya ni Gulintsing. Mabilis na inatake ni Gulintsing si Tae-2, ngunit nilabanan siya nito. Sa huli, pinataob pa rin ni Gulintsing si Tae-2. Niyakap niya si Chen Sinan at humingi ng tawad dahil muntik na siyang mawala sa kanya. Sa ospital, iniulat ni Achongi, tang na natagpuan sa telepono ni Tae-2 ang isang video kung saan itinutulak ni Nguyen Phuong si Chairman Gyu. Naisip ni Gulintsing na kung naging mas matatag siya at hindi pinayagang pumasok si Nguyen Phuong sa pamilya Gu, hindi sana namatay ang kanyang ama. Abogado. Binigay ni Achoi tang ang telepono ng chairman kay Gulintsing. Mayroon itong hindi na ipadala na mensahe mula sa chairman na nagsasabing, nagkamali ako, Gulintsing. Nang ipakita sa akin ni Chen Sinan ang video mo sa entablado, nalaman kong napakagaling pala ng aking anak. Ikaw ay lagi kong ipagmamalaki. Mula ngayon, sa halip na pilitin ka, gusto ko lang maging isang ama na susuporta sa iyong pangarap sa musika. Narinig ni Chen Sinan ang lahat sa labas. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagbabalik para iligtas ang matanda. Dahil hindi pa niya kayang harapin si Gulintsing, nagpasyal si Chen Sinan na umalis. Gusto niyang bigyan ng oras ang sarili niya at si Gulintsing upang magpagaling. 3 taon pagkatapos, sumahimpapawid si Gulintsing upang batiin ang kanyang mga tagahanga ng Happy New Year. Ibinahagi niya na naghihintay pa rin siya sa babae. Siya ang pinakamaliwanag kong ilaw. Noong wala akong mapuntahan, inampun niya ako. Kasama ko siya sa aking pinakamalungkot na sandali. Nang hinabol ko ang aking pangarap, matatag niya akong sinuportahan. Binigyan niya ako ng init at tinuruan akong magmahal. Gusto niya na ang aking musical journey ay maging puno ng bulaklak. Nagtagumpay ako. Nais kong tanungin siya sa pamamagitan ng screen, valid pa ba ang pangako mo na makasama ako? Chen Sinan, iniaalay ko sa iyo ang kantang ito na ako mismo ang sumulat. Ang bawat alaala ay inilagay ko sa bawat salita at ang pagmamahal ko ay ipinadala ko sa bawat nota. Mahal kita, Chen Sinan. Sa pagtatapos ng kanta, nakatanggap si Gulintsing ng mensahe mula kay Tran Huyen na nagsasabing natagpuan na ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, narinig ni Chen Sinan ang anunsyo na kailangan niyang pumunta sa ibang lugar para sa isang survey. Lumalabas na sa mga nagdaang taon, nagboluntaryo siya na magtrabaho sa maraming lugar para sa psychological service at nakatanggap ng maraming parangal. Gusto ni Chen Sinan na mamasyal bago siya umalis. Isang maliit na batang babae ang tumakbo at hinila si Chen Sinan upang makita ang isang tao sa entablado. Puno ng lobo ang entablado at lumabas si Gulintsing, tumutugtog at kumakanta para sa babaeng pinakamaliwanag na ilaw ng kanyang buhay. Chen Sinan, handa ka bang mahalin akong muli? Inamin ni Chen Sinan na hindi siya tumigil sa pagmamahal kay Gulintsing sa loob ng 3 taon. Naghihintay lang siya na hanapin siya ni Gulintsing. Niyakap ni Gulintsing si Chen Sinan at ayaw na niyang iwan siya muli. Muli niyang ibinigay sa kanya ang star necklace. Sa huli, nagkaroon ng magandang wakas ang mayamang si Gulintsing sa babaeng aksidenteng nabunggo niya. Sila ay nagpakasal at lumipat sa pamilya Gu upang mamuhay ng magkasama sa mapayapa at masayang mga araw. Dito nagtatapos ang pelikula. Mag-iwan ng komento at i-click ang subscribe sa ibaba upang manood ng higit pang mga pelikula.